Ayon sa 1987 Philippine Constitution, nahati ang kapangyarihan ng gobyerno sa tatlong sangay. Sa Executive Branch, Legislative Branch, at Judicial Branch. Pero alam niyo bang pwede din tayong makilahok dito? Kilalanin natin sila isa-isa at alamin kung paano tayo pwedeng makipag-ugnayan sa ating national government. Mayroong system of checks and balances ang gobyerno kung saan sinusuri nila ang isa't isa. Executive Branch ang nagpapatupad ng mga batas at naghahatid nito sa publiko. Pinamumunuan ito ng presidente na nagsisilbing head of state, head of government, at commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines. Kasama ang vice-presidente, nagmumungkahi sila ng mga proyekto na inaaprubahan ng legislative branch. Habang pwede namang i-veto ng presidente ang mga bill na ipinasa ng mga ito. May kapangyarihan din siyang maghirang ng mga hukom at baguhin ang hatol ng Korte Suprema. Nagtatalaga rin ng gabinete ang presidente upang magbigay payo at mamuno sa mga executive departments. Bilang mga kabataan, maaari tayong makipag-usap sa mga kagawarang ito para sa mga aspeto ng lipunan na nakakaapekto sa atin tulad ng pagpapatibay ng ating edukasyon, pagbigay access ng relief at social aid, pagpapabakuna at iba pang programang pangkalusugan, pagkasaklolo sa mga sunog at krimen, at pati na rin sa pagplano ng ating kinabukasan. Mayroon ding mga kagawarang tumatanggap ng ating mga mungkahi para sa usaping hanap buhay tulad ng DTI Negosyo Center, pag-pitch ng mga idea sa I Make, We Make contest ng Department of Science and Technology, pagsali sa Department of Agriculture Young Farmers Program, pakikipag-ugnayan sa Open Government Partnership, at pagtulong sa mga civil society organizations. Maaari rin tayong pumunta para ipagtanggol ang ating mga karapatan at ireklamo ang mga paglabag sa batas tulad ng Price Tag Act at Cybercrime Prevention Act. Legislative Branch ang gumagawa, nagbabago at nagpapawalang bisa ng mga batas. Nagsisilbi silang Board of Canvassers sa presidential elections at maaaring magpatawag ng special elections para sa presidente at vice-presidente. Maaari ring i-override ng Senate at House of Representatives ang pag-veto ng presidente sa mga batas at tanggihan ang mga nominasyon ng Pangulo para sa Korte Suprema. Nahahati ang legislative branch sa dalawang kapulungan. Ang Senate na binubuo ng 24 senators at House of Representatives na binubuo ng humigit kumulang 250 representatives. 80% dito ay district representatives, habang ang 20% naman ay party list representatives. Ibinuboto sila para magparepresenta sa iba't ibang sektor ng lipunan at maaaring mapabilang dito ang mga mahihirap, kababaihan, kabataan, may kapansanan, at iba pa. May iba't ibang paraan ang pakikipag-ugnayan sa legislative branch. Pwede tayong magsulat ng mga komento, reklamo at suhestyon sa ating district representatives. Dumalo at magsumbong ng mga issue sa mga committee hearings, sumali sa mga congressional internship program, at sumang-ayon, sumalungat, at magpanukala ng pagbabago sa mga ipinasang batas. Judicial Branch ang sumusuri at nagbibigay interpretasyon sa mga batas. Pinamumunuan ito ng Korte Suprema na may huling boto sa mga desisyon ng gobyerno. Pwede rin nilang tanggihan ang mga batas na isinumite ng Kongreso. At ipawalang bisa ang executive orders ng presidente na lumalabag sa konstitusyon. Pwede tayong tumugon sa kanila para umapela sa hindi patas na pagpapatupad ng mga batas. Sa ilalim nito ang tatlong antas ng mga korte. Ang mga first-level courts na nakatutok sa mga cities at municipalities. Na nasa ilalim ng mga regional trial courts na matatagpuan sa buong bansa. Na nasa ilalim naman ng Court of Appeals na sumusuri sa mga sibil at kriminal na kaso. Mayroon ding special courts na namamahala sa mga partikular na kaso. Ang Court of Tax Appeals para sa mga kasong may kinalaman sa buwis.
at sandigan bayan para sa mga kaso ng korupsyon laban sa mga opisyal na gobyerno. Maaari tayong makipag-ugnayan sa judicial branch gamit ang taxpayer suit kung saan pwede nating i-question ang paggasto sa ating mga taxes o buwis. Nag-i-issue rin sila ng writ para sa mga importanteng issue tulad ng writ of kalikasan para sa pagpapaunlad ng Scarborough Shoal mula sa petisyon ng Kalayaan, Palawan Farmers and Fisherfolk Association. Maaari tayong pumunta sa mga nalalapit na courts para ireklamo ang mga government projects na hindi epektibo para sa sambayanan. At i-question kung akma pa ba sa kasalukuyan ang mga batas, ordinansa at regulasyon sa Constitution. Mayroong mga special projects tulad ng Justice on Wheels at nagbibigay din ng internship opportunities para sa mga mag-aaral ng legal management at political science. Pwede tayong humingi ng Freedom of Information o FOI request. Maaari rin tayong pumunta sa mga frontline services sa government agencies tulad ng Citizens Charter ng Anti-Red Tape Authority. Mayroon ding mga websites na pwede nating puntahan. At ang contact center ng bayan na maaaring ma-access sa text, email, telephone at sa personal. Sa Pilipinas, nahati ang kapangyarihan ng gobyerno sa tatlong sangay. Pero mas magiging maayos ang proseso kung papayagan ng gobyerno ang mamamayan at gamitin ang ating mga kapangyarihan, karapatan at responsibilidad. Kung aktibo tayo, mas mapapalapit tayo sa hinahangad nating kinabukasan.